rasismo, ang isyong patuloy na bumabagabag sa ating lipunan sa loob ng daang taon. Ngunit, ano nga ba ang rasismo? Rasismo ang isang sosyal na penomena na kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng diskriminasyon, kadahilanan ng kanyang kulay, etnisidad at lahi. Ang mga nakakaranas ng rasismo ay tinatato ng mas masama, iniiwasan, binibigyan ng di patas na pagtrato, inaapi, pinupuli, hinahamak at binababa ang kanilang dangal. Sa antas naman ng organisasyon, maaari rin itong mga hulugang kolektibong pagkabigo na magbigay ng inklusibo at profesional sa kapaligiran sa pagtatrabaho para sa mga tao batay sa kanilang lahi o etnisidad. Yes, rasismo ay hindi isang biglang pangyayari. Ito ay patong-patong na mga pangyayari na patuloy dumadaloy sa ating lipunan. Maraming kadahilanan ang pag-usbong ng rasismo sa ating lipunan. Isa sa mga rason na ayon sa mga sosyologista, ang rasismo ay kadalasang nagmumula sa pagnanais ng isang dominanteng grupo na mapanatili ang kanilang panlipunan, pang-ekonomiya, pampolitikang kapangyarihan at katayuan. Ang mga paniniwalang rasista ay madalas na binuo upang bigyang katwiran ang pansariling interes at kasakiman gaya noong transatlantic slave trade, kung saan ginamit ang mga alipin para sa negosyo at kalaunay binuo isang ideolohiyang rasista upang bigyang matuwid ito. Isa ring dahilan ang patuloy na pagkakahiwalay ng mga komunidad batay sa lahi ay naglilimita sa positibong ugnayan ng mga grupo. Pinapayagan ang pagkiling na manatiling di natitinag at nagdudulot ng konsentrasyon ng kahirapan sa ilang komunidad. Ngunit ito rin ang madalas natutunan ng mga rasistang pananaw sa murang edad, mula sa pamilya, kaibigan at komunidad. Maaaring tanggapin ng isang tao negatibo, paniniwala ng hindi namamalayan. Ang rasismo ay kadalasan ding kulang sa representasyon. May malaking papel ng media sa paghubog ng pananaw ng publiko. Ang sobrang paglalantad o kakulangan sa representasyon ng ilang lahi at ang pagpapatibay ng mga stereotype ay nakakaapekto sa kung anong tinitingnan ang iba't ibang grupo. Maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo ang rasismo, kabilang ang racial profiling, pagkiling, pagkakaroon ng di makatarungang pagkurusga at stereotyping, o pagbibigay ng mga pangkalahatang imahe sa isang pangkat. Ayon sa isang survey na isinagawa sa 2,380 na kabataan, edad 13 to 17 years old, lumabas na 89% sa kanila ay nakaranas o nakasaksi ng rasismo. Pinakakaraniwang nangyari ito sa paaralan o online, halos 90% ang sumagot ng survey ay nagsabing nakaranas o nakakita sila ng rasismo, kadalasan sa internet at sa paaralan. Ang rasismo ay hindi lamang tungkol sa kulay ng balat. Maaari din itong nakabatay sa lahi, etnisidad, relihiyon o mga kaugalian. Isang halimbawa mula sa pandaigdigang balita ay ang insidente kung saan ang isang Nigerian na estudyante ang inatake ng isang grupo matapos siyang mapagbintangan na kumakain ng tao. Marami pang ibang na nag-ulat ng pang-aabusong verbal, diskriminasyon sa lahi at pagtataboy sa lipunan. Maraming mga Aprikano ang nagsasabing laganap pa rin ang rasismo at pangharas at hindi ito lubusang natutugunan sa kabila ng pangako ng pulisya na protektahan ang dayuhan ayon kay Prabo 2017. Sa ating bansa, nakikita rin ang rasismo. Madalas ay ang mga maiitim ang balat ay tinuturing na madumi, nilalait, tinutukso at itinataboy sa lipunan. Maging ang mga katutubong grupo o mga taong galing sa probinsya ay nakakaranas ng ganitong diskriminasyon, dulot ng kanilang tradisyon at pinagmulan. Halimbawa nito ang diskriminasyon laban sa mga taga Mindanao at iba pang mga katutubo. Kung ang rasismo ay patuloy pa rin nangyayari, mayroon itong malaking kahihinatnan sa mga taong nakakaranas nito. Ang rasismo ay may negatibong epekto, hindi lamang sa tao, ngunit pati na rin sa ating lipunan. Sa tao, maaaring makaranas ng mababang pagtingin sa sarili.
ang nakakaranas nito at pati na rin ang mga suliraning pangkaisipan. At nahihirapan din ang mga biktima ng diskriminasyon na makakuha ng maayos na oportunidad, edukasyon sa trabaho at patas na pagtrato. Sa lipunan naman, nagiging sanhi ito ng kawalan ng pagkakapantay-pantay at alitan sa pagitan ng mga tao. Ang rasismo ay nagmula pa sa ating mga ninuno. Ngunit, hanggang ngayon, patuloy pa rin itong nangyayari. Kailan nga ba tayo magkakaroon ng tunay na pagkapantay-pantay para sa ating lipunan? Kinakailangan nating makita ang isa't isa bilang kapantay sapagkat lahat tayo ay anak ng Diyos. Dapat matigil ang pangkukutya at pagdiskriminasyon sa iba dahil lamang sa kanilang itsura. Tanggapin natin ang mga pagkakaiba ng bawat isa. Tayo ay pare-parehas na tao at may nararamdaman. Kaya tayo ay maging maingat sa pagbitaw ng mga salita. Ang mundong may katarungan ay ang mundong payapa at ligtas para sa lahat. Sabay-sabay tayong iparinig ang ating boses upang mapuksa ang rasismo na nagaganap sa ating mundo. Ang tinig ng mga tao ay siya nagbibigay lakas ng loob at pag-asa sa mga taong naoopresyon. Kaya sama-sama tayo itaguyod ang pagkakaisa, katarungan at pagkakapantay-pantay sa ating bayan upang wala nang makaranas ng pait ng diskriminasyon at pagkukutya.